Hello, what's up mga kamaster? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back na naman po sa aking YouTube channel. For today's video mga kamaster ay gagawa na naman tayo ng panibago nating spear gun. So bali itong spear gun na ito mga kamaster ay 30 cm lang na quick reload. Ito pa ay pang-apat na nire-request sa akin ni kamaster John B. Casilaw. Ayan, shout out sa iyo kamaster. Pang-apat mo na ano to sa akin na order. So bali ipapakita na natin ang video sa paggawa nito ng iyong nire-request na 30 cm mini quick reload spear gun. Ito pa rin ating kahoy mga kamaster. Yan. Bali ito pong kahoy ito mga kamaster ay malugay kung tawagin sa amin. Malimit tong nilalagay sa mga malaking bangka. Yan. Magandang kahoy ito mga kamaster. Ito yung ating gagawin. Siyempre, bago tayo mag-umpisa mga kamaster, sa mga bago pa lang sa channel ko, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, maaaring pakisubscribe na rin po mga kamaster at pakilike. Lalo kung nagustuhan nyo yung video, ay pakishare nyo na rin po mga kamaster. Yan, maraming salamat po. Umpisa na po natin. Let's go! Ito para mga kamaster. Bali, magsusukat lang tayo ito ng 30 cm mula sa magiging unahan ng ating trigger housing papunta dito sa pinakadulo. Yan. Ito lang mga kamaster. Magamit lang tayo ng metro. 30 cm na in-order nila mga kamaster dahil pang ilog lang naman daw nila eh. Bali, i-drawing na natin mga kamaster yung magiging spear gun. Yan, yan puro man yan mga master. Siyempre hindi mawala yung ating trigger mga kamaster na mini. Dahil mini quick reload yung ating gagawin, mini trigger din yung ating kakabit. Yan. Bali mag-a-advance tayo ng konti mga kamaster. Yan. Tayo papunta. Subukan ulit natin mga kamaster kung 30 cm na. Nagbago tayo ng sumabala ng konti. Okay na yan. Magbabawas na tayo may pag na i-design na natin mga master. Ayan mga kamaster. Bali lalabrahin ko na to. Bali itak lang yung gagamitin ko master dito. Yan. Ikat natin to. Cut natin yan. Cut yan. Ito lang matitira tong drawing. Itong ating drawing lang ang matitira mga master. Ito dun. Putulin ko na pa muna ito mga kamaster ng lagari dyan para maigsit na lang yung ating lalabrahin mga master. Tapos lagarian ko na rin ito mga to para madali na lang natin na siya maukit. Yan dito. Okay, pakita ko na lang sa mga master kung sige mga master. Kulang pa talaga tayo sa mga power tools mga kamaster. Kung meron na tayong yung ginagamit nila na parang table jigsaw siya, madali lang sana to. Pagayat lang natin yan dyan, okay na. Hirap talaga pag mano-mano. Sana supportan niyo pa ako mga kamaster para may kitain tayo sa ating pagbablog at makabili man lang tayo ng makakatulong sa atin para mas mapabilis yung ating pagtutorial sa paggawa ng mga pana mga kamaster. Salamat po mga kamaster. So ito na mga kamaster. So bali ito ay pipiliin rin pa natin mga kamaster dahil yung nire-request niya ay mas slim type pa raw mga master. So ito yung ating trigger siyempre. Kakalkulahin na lang natin kung gaano kakapal. So bali ganyan ang suro ka nipis mga kamaster ang ating gagawin.
Ikat natin tong kabila. Yan. Cut. Pipliner natin ito mga master. Para makita nyo na yung magiging kanipisan niya. Ito sa mga kamaster, yung kanyang nakuha nating nipis. Kabit natin yung trigger kung ano ang magiging resulta. Yan. So okay na siguro yan mga kamaster. Yan. Kasi magpa-flap disc pa tayo dito. Tama mo na yan. Yan mga kamaster, ipa-flap disc na natin to para makuha na natin yung forma.
So yun mga kamaster, ay nagpapasalamat tayo siyempre ngayon dahil wala nang nagpapatugtog at ito na pala yung kinalabasan ng ating ginawa. Bali buo na siya, mayroon na rin siyang rubber sa kanyang bat. Bali ang kulang na lang dito mga kamaster ay babarnisan para lumabas ang tunay na kulay ng kahoy. Yan. Bali kukulayin ko lang ito mga kamaster ng barnis, yung ano lang siguro, napol na kulay. Semi natural din siya, medyo mag-orange to ng konti. At yan, barnisan ko na mga kamaster para makita nyo na rin ang forma nito pag natuyo ang barnis. Ito na po mga kamaster yung ating binarnisan ng napol. Yan. Bali ito pala mga kamaster ay i-clear ko pa para kumistap siya, para pagkatuyo ay set up na natin yung kabit ko na yung mga guma at saka yung mga hook nya, tsaka yung mga trigger guard, tsaka yung trigger nya. Bali tapusin ko na muna ang pag-stop mga master. So yun mga kamaster, bali pinis na po natin pag-barnes at eto na. Bali kakabit na po natin dito yung mga accessories nya. Bali unahin po natin muna sa trigger guard. Ito yung ating trigger guard, tapos natin dyan. Kung taumahin niyo po mga kamaster, medyo binilisan namin yung video kasi maingay dito sa amin, maraming video maraming tutugan. Kung tutusin po mga kamaster, sim lang sila ng paggawa ko sa una kong 30cm na spool gun din, hawit din dito. Magkaiba lang sila dito dahil meron siyang ganito. Yan. At saka yan mga kamaster, kabit na po natin yung trigger guard. Sunod natin itong kanyang mini trigger mechanism. Yan. Ito. Yan. Napakaganda niya mga kamaster. Ang angas niya kahit napakalit lang. Yan. Ito yung kanyang pinlock mga kamaster. Yan yung pinlock niya. Yan mga kamaster. Nakapit na. Sunod natin yung kanyang stopper na rubber. Sapakan dito. Ito kasi sasalo. Yan mga master, kaya na. Sunod naman natin ito ang shafting. Pasokan dito. Yan. Ayan mga master. Pero ayan. Bali dalawa pala yung ginawa kong rubber niya. May extra siya. Ito yung 10mm. At ito naman yung 12mm. Kapag medyo maliit lang yung target, pwede lang itong 10mm ang gamitin. Nakabit dito. Yan. Kasi pag-ilog lang naman ang gagamit. Bali pang-apat niya na ito mga kamaster. Nakaraan siya rin nag-order sa akin nung maliit na 30cm na regular na video type. Ito naman yan nung panghuli ay 30cm pa rin na quick reload naman mga kamaster. Yan. Bali tayo natin dito mga kamaster para tapos na. Ito kasi setup dito mga master, yung mga preload na ginagawa ko. Madali siyang ayusin. Pakadali niya lang palagin mga master. Yan. Bali, ano siya. Lagay natin ito. Tumating ito sa bat na masking tip. Yan. Ito sa mga master. Napakaganda niya. Napakaliit lang. Yan. Subukan natin mga kamaster. Ipakita ko na rin sa inyo ang performance ng kanyang mini quick reload badjaw type o rifle type. Mga master, yan, maganda niya. Lapit na natin tong shop dito, itong kanyang butas. Right hand kasi yung may-ari. Ayan, bali kakabit natin dito. Yan, kabit natin dyan.
Yan. Ito, tapos birahin natin ang hatak. Ayan o. Yan. Yan, ito na siya mga master. Wala yan. Kahit anong taktak mo dyan, hindi matanggal. Bukan natin dito. Ayan o. Ang lit-lit niya lang, lakas-lakas. Ito. Perfect na perfect to pang ilog mga master. Yan. So yan, okay na mga master. Tapos ko na rin. So yun mga kamaster. So hanggang dito na lang po muna ating video mga kamaster. At sana naunawaan nyo at na gusto nyo yung video. Kahit medyo mabilis yung ating video kasi dito sa amin kasi mga master, gitna ng baryo ay medyo maingay. Kaya yun ang aking problema talaga lagi dito sa paggawa ng video. At lalo ngayon, December na, marami ng paikot na ang tugtugan. So ito mga kamaster, at nagpapasalamat pa rin ako nakayari ako. Ito. So ganoon lang kadali mga kamaster maggawa ng rifle type na regular man o yung quick reload gaya nito. Yan. Ayan mga kamaster, sana nagustuhan nyo po ang video at sana may natutunan po kayo. Shoutout nga po pala kay kamaster Philip Dave Macario. Ayan, shoutout siya kamaster. Isa rin nating solid supporter. At sa lahat ng mga solid supporter natin dyan, lahat. At sa mga viewers natin, lagi nakasubaybay sa ating mga in-upload na video, ay maraming salamat po sa inyo lahat mga kamaster. Ingat po kayo palagi and God bless to all. See you next episode. Salamat, bye bye.